Naku, sobrang saya ni Erwin Tulfo. Tumalon-talon sa saya si Erwin Tulfo, kabibig, kasi bumaliktad daw di umano, bumaliktad ang 4 sa 18X Marines. Sobrang happy ni Erwin Tulfo, kabibig. Nagpapasalamat sa Diyos si Erwin Tulfo at naliwanagan daw ang isipan ng 4 na ex-Marines. Kaya sila bumaliktad. Ang chika-chika Tulfo, binayaran sila ng 20 to 25 million para bumaliktad. Ano yan, Tulfo? Napahiya ka tuloy. Ito, Erwin Tulfo, nagpasalamat sa Diyos matapos bumalik. Bakit ka dapat magpasalamat, Tulfo? Di ba sabi mo, inosente ka? Di ba? Sabi mo, kasi ang sabi ng 18X Marine, itong si Tulfo, parte sa mga binigyan ng maleta. Kung inosente ka talaga, hindi ka mag-react. Pero ngayon, kabibig, nagpasalamat talaga siya. At itong news ha, wala na daw ang Blue Ribbon Committee hearing sa flood control. Oy, alam niyo na, wala ang Senado. Oo, ibibigay na lang ni Erwin na wingat siya sa ombudsman. Ay, alam na des, di ba? Alam na des. Kahapon, nag-recant. Ngayon, sinabi nilang wala nang Blue Ribbon Committee hearing sa flood control. Wala na makapapalag kasi si Senator Marcolita pinakulong. Kung sana si Senator Marcolita hindi pinakulong, natural papalag yun. Pero wala nang papalag. Ito si Erwin, kasali dito sa mga budol-budolero. Kaya huwag kayong magpabudol sa mga Tulfo. Ay, sobrang saya ni Erwin, kabibig. Oo. Salamat sa Diyos at na liwanagan ang isipan nila. Pero ang chika Erwin, binayaran daw sila. Sabi nga ni Boyeng Rimulya na si speaker daw ang di umano'y nagbayad. Naku, Erwin, napahiya ka tuloy. Yung chika-chika. Grabe yung pasalamat mo, Erwin. Parang hindi pinaringgan ng Panginoon yung pasalamat mo, Erwin. Kasi agad-agad sinagot ni Boyeng na pinagdududahan niya si Martin Romualdez na ang nagbayad para mag-recant itong 4 na brave ko nung 18X Marine. Paano yan? Sinabi din ng isa sa mga kasama ng 18X Marines na meron talagang negosasyon. Meron talagang bayaran. At sinabi ni Boyeng, so hindi makapag-deny. No denial. Sinabi ni Boyeng na posibleng si Martin ang nasa likod nito. Tapos si Erwin nagpasalamat. Si Ace Barbers nagpasalamat. Maraming nagpasalamat, kabibig. So meaning natakot pala sila sa, sa 18X Marines. Pero ngayon, pasensya na, kabibig, kasi wala na si, ang gusto na lang ngayon is, sinabi ng 4 na ito ha, itong 4 na ito, sinabi nila na, in-scam daw sila ni Marcoleta. Ginawa na naman ng pangit na istorya si Marcoleta. Parang pinamumukha nila siya si Marcoleta, ang utak ng paggawa-gawa ng Maleta Gang. Kasama si Mike Defensor. Sabi parang 4 na atuhan na in-scam kami na Marcoleta. Si Marcoleta na daw bahala sa amin, in-scam kami. Tingnan nyo na. Tingnan nyo ang the script is scripting. Tapos si Erwin Tulfo nagpasalamat sa Diyos. Tapos si Boyeng Rimulya sinabing sino ba yan? Si Martin Romualdez. Maggawa kayo ng GC. Maggawa kayo ng GC para solido yung mga statement niyo. Parang parang hindi parang the script is scripting na. Ito ang komento ng mga netizen, kabibig. Sabi ni Erwin Tulfo, I'm not surprised. Hindi naman siguro kalat-kanan ang demanda nila kung totoo mga sinasabi nila. Huy, grabe naman. Meron bang magnanakaw? Naaamin na magnanakaw sila. Of course, para sabihin na hindi sila magnanakaw, magdedemanda sila. So natural, Erwin is one of those people na nagdemanda. Kung totoo ang sinasabi niya, pero salamat sa Diyos at na
naliwanagan ang isipan nila. Oy, 'di ba? Eva ang drama ni Erwin. Nakakatawa lang ko sa comment niya, I'm not surprised. Hindi naman siguro at kalawit ka ng ang demanda nila kung totoo nga ang sinasabi nila. Wala namang isang sinungaling ang magsasabing, oo, totoo, nakareceive ako ng maleta. Diba? Common logic lang yan, Erwin. Ewan ko ba? Eto kabibig, and because of that, because sa pag-recant na ng 4 na ito, wala ng Blue Ribbon Committee hearing sa flood control sa Senado. Ang ombudsman na daw ang hahawak nito. Oy, boyeng na naman. Uy, ligtas sila. Parang hanggang itong flood control makalimutan ng tao. Pero if ever si VP Sara makaupong presidente, hindi yan talaga makalimutan. Huhukayin talaga yan ni VP Sara. At yung mga dapat mananagot talaga kayo. Oo, managot kayo Dapat lang kasi pera ng taong bayan yung ginamit nyo, ninakaw nyo, nilustay nyo. Tapos itong 4 na di umano'y, ex-marine, sabi pa nilang, ang aming affidavit nagsasabi na walang kinalaman si BBM at Martin. Hala, huy, Erwin, 2 lang ang sinabi nila, hindi ka kasali. So kasali ka pa rin sa nakareceive ng maleta kasi ang pinoprotektahan ng 4 na ito ay si BBM at saka si Martin. Hindi ka kasali. So huwag kang mag-assume. Naku, itong si Erwin talaga. Hindi na mention ang pangalan mo dong Erwin. Oo, si Martin lang at si BBM talaga ang kanilang pinoprotektahan. Oo. So panoorin nyo kabibig itong video na ito. Grabe. Alam mo ba kung sino may sabi na hindi na sila mag-iimbestiga ng flood control? Sino? Sino yung mga yan? Si Senador Erwin Tulfo. Ba teka, siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee ngayon ng Senado. Kaya nga. Kasi kaninang umaga, sila ay pumunta sa ombudsman. Kaya pala may mga pictures ngayon sa social media. Alam mo kung sinong kasama niya? Sino? Si Senate President Win Gatchalian. Ba, okay? Oo. At nagkaroon sila ng closed door meeting. Ayan, no? Sarado yung door? pintuan yan Ganon? Closed door meeting. Saan opisina ito? Parang sa Saan Senate. mo? Ombudsman yan. Sa ombudsman ba ito? Oo, opisina ni Ombudsman May ganyan Crispin pala ang Rebulla. opisina ngayon ng ombudsman. Magandang no? maganda. Dati nung nagko-cover tayo ng ombudsman, Maliit parang lang, liliit lang. Tsaka, meron palang ganyan ngayon, no? Maayos na. Oo. Ang sabi po ni pagkatapos ng meeting, lumabas sila. Oo. In-interview sila ng mga reporter. Oo. Ang sabi ni Senador Erwin Tulfo, Okay. ni-request daw ni Ombudsman na sila na lang ang mag-imbestiga ng flood control. Ombudsman na ang papasok, hindi na ang Blue Ribbon. Oo, kaya ang sabi ni Senador Erwin Tulfo, Oo. dahil doon, ipinaubaya na namin. Dahil may iimbestigahan kaming iba. Oho. Naniniwala So, ka hindi na? naman totally palang ipahihinto na, kundi ako naman, baka may plano din si Tanod Bayan, Boyeng Rimulya. Ang pagkakaiba dyan sa ombudsman, hindi mo na mapapanood. Oo nga pala. Hindi mo na masusubaybayan. Yun lang. Oo. Hindi mo na malalaman kung ano pinag-uusapan Oho. behind closed door. Di ba? Ba't gagawin na bang closed door ng... Baka naman kasi... Kasi Jen, Oo. alam mo ba kung ba't ko nalaman closed door ang gagawin investigasyon? Bakit daw? Kasi aircon ang mga kwarto dyan. Sa ombudsman? Oo. Pag binuksan mo yung pinto, Lalabas ang lamig? lalabas ang lamig. Sayang kuryente. Hindi, alam mo naman si ombudsman ngayon, lagi nakaharap din sa media yan At saka, ay gusto din yan, media conscious din yan. Yun nga pagkakaiba. Kasi pag Senado, Senate Blue Ribbon, may tinatanong, may testigo, malalaman mo kung nagsasabi ng totoo o nagtatanong ng hindi tama yung nag-iimbestiga ng Kung iba. Blue Ribbon ang o kaya kung mag-iimbestiga. sila nililist niya sa iba. Ganon. Yun ang maganda doon. Kasi kasama yung tao. Nako. Nakikita ng tao. So ngayon, ombudsman, Ay wala na yan. Tahimik na. Hindi na natin alam. Kung may kakasuhan pa o meron pa bang iniimbestigahan, di ba? baka malay mo na kasi mukhang desidido si Ombudsman Boyeng Rimulya. Kita mo, parang nangingitim sa galit Pakinggan muna natin. Sige, pakinggan natin. Senador. Tito Soto, Erwin. Sige. Napag-usapan namin ni Ombudsman na
everything that has to do with flood control, sila na maghahawak kasi ang dami na rin ongoing tumatakbo na yung mga na-submit na ICI sa kanila, yung mga congressman, yung mga contractors, tsaka contractors, other government officials, mga kasamahan namin sa Senate and ranking officials, gumugulong na. So, kung baka pakialaman pa namin, mapurnada pa, and we don't want to do that. So, what he was saying, kami nang bahala, maybe we can start looking for other mga cases pag may mga dinila sa amin sa Senate. So, could you turn over mga documents kung ganun? Kasi yung BRC right now, bulk of it, at least yung recent, puro flood control yan. Yes, initially nagbigay na ng docs yung BRC dito sa Blue Ribbon sa Ombudsman. Kaya nga, yung gumulong na yung kaso ni former speaker. Yung mga statements mula sa Blue Ribbon hearing. So yung documents BRC, bibigay nyo na lahat? Well, we'll just have to turn it over. But we'll have to, we'll have to meet with the entire membership para pag-usapan namin yung both the majority and minority members of the Blue Ribbon. Ayun. Yun. Nako, hindi restitution agad yan. Yun. Singilan ka agad. Restitution agad yan. Oho. Ay, ang akin lang pangamba, Mukhang na definite na yung sagot ni Senador Erwin Tulfo eh. Ang pangamba ko nga lang, hindi na natin malalaman, di ba? Maghihintay na lang tayo kung sinong papailan ng kaso. Di ba? File na ng kaso sa Ombudsman, Sandigan Bayan. Kasi sa tingin ko, madami pang dapat na tanungin eh. Oo Di nga. ba? Tama. Oo, doon pa lang sa mga binulgar na mga pangalan, doon lang sa mga construction, yung mga kumpanya, Yan, oo. yung 15. Yan. 2 lang na kasuhan eh, di ba? Oh, ipatawag niya si Kirante. Oo. Yan. Naku, maraming matutuklasan yan. Yun nga. Tapos ipatawag niya yung legacy. Naku, ang dami niya matutuklasan doon. Ang problema, paano gagawin nila, di ba? Oo, para kasing, pagka kasi sa Senado, parang kasama, katulong mo ang publiko. Totoo. Ibig sabihin, nire-represent ng mga mamamayan. Pasensya. Yung mga senador, di ba? Oo nga. Tsaka pasensya na doon sa noong nag-iimbestiga ito at dating DOJ Secretary Ay pa. si Oo. ngayon ay Ombudsman Boying Rimulya. Oo. Meron siyang mukhang meron na siyang konklusyon, di ba? conclusion tsaka biases. Ayun nga. Oo. Di ba? So yun na nga, kabibig Altis Chika ngayon. Yun na nga, wala nang Blue Ribbon Committee hearing. Ang gumaan pakiramdam ni Erwin, akala mo safe ka na. Magkano kaya binigyan nila sa 4 na U-turn? Ang sinasabi nila, 20 to 25 million daw di umano ang ibinigay. So, nasilaw sila sa pera kumpara sa kanilang katapangan na ipinakita. Dahil sa nasilaw sila sa pera, nagtatago sila sa kanilang mukha. Hindi na sila pinakita ang kanilang mukha. Huwag kang magsaya, bendalo. Mas mataas pa rin ang 14 kaysa 4. O tama nga kabibig. Mas mataas ang 14 kaysa 4. Kasi yung 4, posibleng, nga, sabi nila na nasuhulan daw. Kumagat daw sa suhol. Diba? Sabi ni Erwin Tulfo, wala nang iba dyan. Si Martin yan. Diba? Naglaglaga na sila. Sabi ni Boy Rimulya na, para sabihin na wala siyang kasalanan. Mabigat talaga ang kaso ni Martin. Itong pag-recant ng 4, paano na yan? Hindi na mabigat ang kaso ni Martin. 4 versus 14, mas marami pa ang 14, di ba kabibig? So ano kaya ang gagawin ng ombudsman? Hindi na rin, hindi na rin bibigyan ng arrest warrant si Martin kasi may nag-recant. Dahil sa nag-recant, tapos na ang flood control? Real Pilipinas, So maghintay-hintay lang tayo kabibig kung ano ang maging update nito, kung meron pa bang susunod na mag-recant, meron pa bang susunod na tatanggap ng 25 million, grabe no, yaman, 25 million, grabe, pero yung pera na yan, mauubos din yan, pero yung legacy mo sa buhay mo, sa pagkatao mo, pati sa pamilya mo, sira, nadamay at sirang-sira. Parang iniisip mo kapakanan ng pamilya mo, pero hindi mo iniisip kung ano ang pakiramdam ng pamilya mo. Kasi yung pera mauubos
Pero yung tumatak sa utak ng maraming Pilipino na binayaran ka, nagpabayad ka, at binasura mo yung dignidad mo, hindi yan mawawala. Para yung mancha na kung kahit anong gawin mong tanggalin ang mancha, hindi yan matatanggal. So yun lang kabibig ang atin nito si Lebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Basta ang sobrang happy ni Erwin. Tumalon-talon. Sumigaw-sigaw. Ay, sumisigaw-sigaw. Basta sobrang happy siya. Nagpasalamat sa Diyos. Pero later on, sinumpalpal siya ni Boying Remulian. Hey! Si Martin Romualdez ang kapakanan dyan. So, it's fake pala. It's fake pala yung recant-recant nila. Diba? So, yun lang kabibig ang